Ako si PJ, tawag nila sa akin Pijok, isang estudyante, madalas basketball player at minsan helper ng generator. Tara, samahan nyo ako. Hi guys, good morning. Kinukuha ko nga pala yung mga dimension ng kwarto namin kasi nga magpapalagay kami ng tiles. Kailangan ko makuha yung total area para ma-estimate ko kung ilan yung bibiling kong tiles. Tinatanggal ko na nga pala dito yung mga gamit namin at lilinisin ko na yung floor para dire-diretso na lang pag dumating na yung mga mason na gagawa. Grabe, na-realize ko napakadumi pala ng kwarto namin. Daming laruan sa ilalim ng kama, may bottled water pa. Iba talaga pag may anak ka pang maliit, kalat dito, kalat doon. Pero ayos lang yan kasama sa pagpapalaki ng anak yan. Napagdesisyonan nga pala namin ng aking partner na magpa-tiles kasi nga sira-sira na yung linoleum namin dito sa kwarto. Tsaka isa rin to sa gusto namin gawin kasi mas okay ang naka-tiles na kwarto. Malinis siyang tignan. Ito nga pala yung mga estimation ko kung ilan yung bibilin kong tiles. Pwede nyo rin tong sundan para hindi na kayo sumobra o kukulang pag magpapalagay kayo ng tiles. Pasensya nyo na lang yung sulat ko. Dahil hindi symmetrical yung kwarto namin, pagpaplasin natin yung length tsaka width. 8.4 times 2.6 over 2. Bali ang magiging total area natin dyan ay 5.60 or i-round off na natin ng 5.2. Bali ang total area natin ay 5.2 square meter. Mili na nga pala ako ng size ng tiles. Ang gusto ko nga palang gamitin ay 40 by 4. Pagkuha ng area ng tiles, times mo lang yung 0.4 times 0.4. Ang makukuha mong area ng tiles ay 0.16 square meter. Para makuha natin kung ilan yung bilang na bibili na tiles, di-divide lang natin yung total area ng kwarto natin at yung area ng tiles. So 5.2 divided by 0.16 equals to 32.5 or 33 pieces. Dahil hindi natin maiwasan yung mga nababasag na tiles, mag-add tayo ng safety factor na 10%. So kung 33 pieces ang bibili natin, ka-times lang natin sa 0.10. Kakalabasan ay 3.3 or 4 pieces. Ang total na bibili natin na tiles ay 33 plus 4 is 37 pieces. Dito nga ay nakabili na ako ng tiles. Ibababad natin sa tubig. Kasi ang tiles para lang yung katrabaho mo. Sumisip-sip din yan. Bebiro lang. Kailangan kasi natin ibabad yung tiles para hindi siya umangat pag nilalagay na. Sumisip-sip kasi yan ng liquid. Kinompute ko na rin pala dito yung gagamitin natin buhangin, semento at adhesive. Pero tinanong ko muna kung anong suggestion ng mason kasi gusto ko matuyo agad kasi tanghali na rin sila nagsimula. Bali ang gagamitin na lang pala namin ay purong semento at adhesive para mabilis matuyo. Dalawang sakong semento nga pala ang binili ko. Dito nga nagsisimula na sila. Tinanggal nga pala nila yung pinto kasi dito una naglalagay ng tiles para maayos ang pagka-arrange hanggang dulo. Yung mason na pala yan ay si Kuya Obe. Skilled mason yan. One call away lang kasi asawa ng pinsan ko yan. Isa rin yan sa mga pagtatanungan natin pag nasa mundo na tayo ng construction. Yan nga pala yung adhesive nilalagyan sa tiles pag ikakabit na. Dito nga guys ay tapos na. Gabi na rin tayo natapos. Dilagay ko na rin yung mga gamit sa loob. Napakaliwalas tignan ng kwarto pag naka-tiles, diba? Problema nga lang wala tayong pinto. Kasi medyo tumaas yung flooring natin. Sarap sa feeling pag napagawa mo yung dating gusto mo lang ipagawa. Kaya tuloy-tuloy lang tayo hanggang ma-achieve natin yung gusto natin ma-achieve sa buhay. Padayon lang guys. Thank you for watching.